أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالإسلام وأذنا بالإيمان وأنعم علينا بنبيه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فآذنا من الضلال والجماعة من الصفات وعلى بين قلوبنا وأشبحنا في فضل الله إخوة متحب المتعبدين نحمد الله على هذه النعمة ونسأله مزيد منها وتوفيق بها وشكر علينا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نحمد قل حمدا حامد ونشكرك ربي شكرا شاكرين شهيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى دعوته إلا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله وقال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه منزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث كنت وأتبع شيئة الحسنة تنهوها وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Ang papuri at pagpapasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha na siyang may akda ng lahat ng nakikita natin at hindi natin nakikita. Naway ang kapayapaan ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga sahaba at sa mga tao na sumunod sa kanya. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng babala sa lahat ng mga taong may pananampalataya sa Allah, na kung saan ay binanggit ng Allah, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag mamatay na hindi kayo mapabilang sa kayo ay mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mula kay Abu Dar na si Jundub ibn Junada at mula kay Abu Abdurrahman na si Muadh ibn Jabal, kalugdan sila nawa ng Allah, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, matakot kayo kay Allah saan man kayo naruroon, at sundan ang masamang gawa ng mabuting gawa, dahil kanya itong mabubura at umasal na maganda sa mga tao. Naiulat ni At-Tirmidhi. Ang hadith na nagpapakita ng pagmamalasakit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbibigay payo para sa kanyang mga umma, nasyon tungo sa kanilang kabutihan, kagaya ng tatlong payo na nabanggit sa hadith. Obligadong magkaroon ng takot kay Allah sa lahat ng oras at saan man lugar sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal. Ang habilin na sundan ang kasamahan ng paggawa ng kabutihan, at tandaan ang kabutihan ay siyang paggawa ng mabuti, at ang kasamaan ay siyang paggawa ng kasalanan. Ang mabuting gawa ay nabubura nito ang masasamang gawa, tulad ng nabanggit sa hadith, at sundan ng masamang gawa ang mabuting gawa, dahil kanya itong nabubura. Ang hadith ay nagpapakita ng lubos na pagpapala at habag ni Allah para sa mga mananampalataya, na kung saan kanyang ginawa ang paggawa ng mabuting gawa bilang pagpapabura ng mga kasalanan. Dahil sa pagkagiliw ng tao sa mundong ibabaw na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran ng اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Dapat ninyong malaman, o mga tao, na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro, at aliwan at palamuti, at pagyayabang sa isa't isa, at pagpapaligsa ng pagpaparami ng yaman at anak. Di natin may kukubli na napakaraming tao ang nabibighani ng makamundong bagay. Katulad na lang ng pag-aagawan ng posisyon sa gobyerno. Katulad na lang ng pagkamkam ng yaman ng kanyang kapwa. Hindi makatarong ang pagsupil sa mga maliliit na mga tao.
Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay uli ng talata na makikita sa Suratul Taha, ika-131 talata. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. At huwag asamin ang inyong paningin ang anumang kasiyahan na aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya at sa iba pa sa kanila na iba't ibang uri ng kasiyahan, dahil ito ay panamuti lamang ng makamundong buhay na may hangganan. Pinasasaya namin sila sa pamamagitan nito upang sila ay subukin. Subalit ang kabuhayan na mula sa iyong Panginoon na tagapaglikha at sa kanyang gantimpala ang higit na nakakabuti sa iyo. Manatili ka kaysa anumang kasiyahan na ipinagkaloob namin sa kanila, dahil sa ito ay walang katapusan at hindi nauubos. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَحْضِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. At ipag-utos mo sa iyong pamilya, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasala at maging matiisin sa pagsasagawa nito, dahil hindi kami humihingi ng anumang kabuhayan. Kami ay nagbibigay nito at nagkakaloob ng kabuhayan sa inyo. At ang mabuting patutunguhan dito sa digdig at sa kabilang buhay ay para lamang sa mga matatakutin sa Allah.